Anong masasabi mo sa war on drugs ni Pangulong Duterte? Naku, na war on drugs, si Peke lang yung war on drugs ng Duterte. Kaya yung war on drug niya lang, front niya lang yan. Para hindi mahuli sila na sila ang talagang, sila ang tunay na mga drug syndicate. Ano lang yan, front niya lang yan. Bakit? Mayroon ba silang napatay na drug lord? Wala naman. Ang puro napatay nila, puro mga maliliit lang. Ay paano kung papatay nila yung drug lord? Wala na silang kikitain. Wala na magbibigay na drug lord ng pera sa Duterte. Oh, ganun lang kasimple yan eh. Kaya puro maliliit lang ang pinapatay. Kaya marami ang nagsasabi na war on lies lang daw yun. Oo, ano lang yan. Parang propaganda lang yan. Parang front niya lang yung drug anwar. Pero yung drug anwar niya, peke yan. Dahil sila talaga lumalabas na sindikato ng droga. Mga mastermind. Oo, mga mastermind. Regarding West Philippine Sea, sir, anong masasabi mo sa mga DDS na pabor na yung China yung West Philippine Sea magiging province of China? Hindi sa atin yan eh. Ba't mo ibigay sa China yan eh? Sa atin yung West Philippine Sea na yan. Sinong lumalabas ngayon na dumidepensa sa West Philippine Sea? Hindi ba si Bongbong? Tapos sasabihin nila weak leaders siya. Samantalang si Digong nung nakaupo hindi man lang niya pinagtanggol yung West Philippine Sea na yan. Paano niya pagtatanggol kasabot sa mga China? Mga puro China yung mga yan eh. Paano pagtatanggol ng Duterte yan? Hindi Baka totoo pa nga yung gentleman agreement na yan eh. Pagkaalam ko talaga dyan, mayroon talaga silang usapan dyan. Dahil yan puro China yan si Digong eh. Sinasabi lang nila na wala. Yung dami nga nilang napatayo na struktura dyan sa West Philippines nung siyang presidente. Mayroon silang dyan, sabwatan dyan. Ang pagkaalam ko dyan, baka nga nakakuha na ng down payment kung bagay. Parang utang ka lang sa motor eh. Baka nakakuha sila ng down payment na dyan eh. Ng China eh. Nakakuha na sila eh. Boss, straight to the point. Sa tingin mo, makakauwi pa ba si Digong sa Pilipinas? Palagay ko, mami, baka hindi na. Baka hindi na. Bakit sinabi mong hindi na makakauwi sa Pilipinas si Digong? Paano makakauwi yan eh? Ang daming pinail na kaso yan. Paano makakauwi? Kailangan, na yan, hindi na makakauwi yan. Baka pag makakauwi na lang yan kung bangkay o kaya nakalagay sa garapon. Anong masasabi mo sa sinasabi nila na yung mga DDS na makakauwi pa ng Pilipinas si Digong? Paano? Yung mga utak ng mga DDS kasi, mga utak mga talangkayan eh. Ang pinapaniwala lang mga DDS, puro mali. Dapat yan, ang paniniwalaan nila, panonorin nila, yung tama, hindi yung panonorin lang nila, puro mali. Ayan, so sa tingin mo, yung paghuli kay Digong, legal ba o illegal? Legal. Bakit? Legal na legal. Bakit mo nasabi, sir? Bakit? Ang ICC ba at saka Interpol manghuhuli ng mga illegal yan? Kumbaga sa yan, pulido na yan. Ang tagal lang niluluto yung kaso na yan, 2017 pa lang. Na yan, niluluto na yan. Kaya legal na legal yan. Bakit manghuhuli ba ng ICC na illegal? Hindi yung sinasabi nilang walang warrant of arrest. Naku, anong warrant of arrest? Ano ba yon? Ano ba yung Interpol? Manghuhuli ba na walang warrant of arrest? Mayroon yan. Hindi pwedeng manghuhuli ng Interpol na walang warrant of arrest. Kaya nga may warrant na, huhulihin ka na pinagsasabi kasi nila na illegal daw yung panghuli ni Tory kay Digong. Paano magiging illegal nga? Isang na nga mismo nagsasabi na, nasaan na yung ICC? Punta na kayo rito, huliin nyo na ako. Baka hindi nyo na ako maabutan na ganito, nabuhay pa. Ano ba, illegal ba? Isa na nga mismo nagsasabi. Isinusuko niya na ngayon sarili niya, di ba? Kaya nga, sir. Yung pinagbibintangan nila si Pangulong Ferdinand Marcos na siya yung nagpahuli kay Digong. Ay hindi yung mga nagbibintang kasi niyan, puro mga walang walang alam
Paano siya nagpahuli kay Digong? Hindi naman nang siya nagpahuli. Ang nagfile talaga ng kaso dyan is si Trillanes. Oo, si Trillanes. Nung ano pa yan, 2017 pa yan. Pinail na ni Trillanes yan. Paano si ano ang nagpahuli dyan? Hindi pa nga sa presidente, nakasalang na yung kaso-kaso niya na yun. Pinagbibintangan kasi si PBBM na siya daw ang nagpahuli, siya daw ang mastermind. Hindi. Hindi huwag kayo maniniwala doon sa bali-balita na ganyan. Ang naniniwala lang dyan, yung mga walang alam. Kasi wala ngang alam eh. Yung din na alam nila, halimbawa yung alam nila, mali. Wala ngang alam nila, di yung mali na lang paniniwalaan nila dyan. Kasi wala nga silang alam eh. Yung sinasabi pa nila sir na bakit daw sa the Netherlands, sa The Hague daw, nililitis ang kaso ni Digong, hindi daw dito sa Pilipinas. Naku, ang daling sagot niyan. Dapat lang talaga nalilitisin doon sa Netherlands yung kaso ni Digong dahil simple lang sagot yan. Doon ipinail yung kaso sa ICC. Bakit ba? Halimbawa, dito mo pinail nung dito sa Manila ang kaso doon lilitisin sa Bulacan. Hindi kung saan pinail yung kaso, doon lilitisin yan. Kaya nga yun yung pinapalabas ng mga DDS na dapat daw nilitis daw muna dito sa Pilipinas bago sa The Hague. Yun palang explanation doon, sir. Oo. Kung saan doon pinail yung kaso, doon lilitisin talaga yan. Ay, anong masasabi mo na lang sa mga DDS na hoping pa na makakauwi ng Pilipinas si Duterte? Hindi na hoping lang sa walang alam yan. Mga utak talangkalang yan man naghuhoping pa na makakabalik si Duterte. Ang daming kaso at saka doon na nakapail yung kaso niya. Hindi na pwede makakauwi yan. Ang mag-ano na dyan, talagang magde-decide na dyan kung ano, doon na sa Netherlands yan. Nandun na yung kaso sa Netherlands Paano pa makakauwi yan? Wala na. Sir, anong comment mo sa sinasabi din nila na kaya daw ni PBBM na i-save si Digong dapat? Hindi na daw sana ipapahuli pero pinahuli pa rin ng administrasyon ni Pangulong BBM. Hindi. Kung sa tutuusin talaga yan, kaya, kung kaya. Ikaw pa naman, pagsasabihan mo yung presidente na bangag, adik, tapos pag nagkaroon ng problema ngayon tutulungan ka ng pinagsasabi mo ng adik, bangag. Hindi Maski ikaw pa naman tutulungan mo yung naninira sa'yo pagdating ng may problema si Digong. Hindi Hindi ko sa tutulungan. Sa una pa lang, pinagsasabihan ako pupugutan ako ng ulo. Death threat, ganyan. Papatayin niya ako. Pwede pa siguro, kung hindi sila nagsalita ng ganyan, pwede pang tumulong yung presidente. Una pa lang, umatake sila na umatake. Ikaw pa naman, kakampihan mo yung tumira sa'yo. Hindi ko kakampihan. Hindi ko tutulungan. Pwede pa kung hindi nila ako, sabihan na ganyan. Anong masasabi mo kay Roque na hanggang ngayon binabatikos pa rin si PBBM sa pagkahuli ni Digong? Hindi, sa totoo lang, dapat ang pagsabihan nila si Roque na bring him home. Bring home Roque, ganyan. Bring Roque home. Oo, dapat siyang pagsabihan nila ng ganyan, hindi si Digong. Tumakbo na nga Dapat yan ang pagsabihan nila na siyang pagsasabihin si Roque na uwi ng Pilipinas, hindi si Digong. Anong comment mo sir sa per month ng attorney ni Duterte na 140 million daw? Sabi nila daw na walang pera ang mga Duterte. Paano nangyari yun na... Yan ang mali. Bakit sila makaka-afford na ganyan ng attorney nila kung wala silang pera? 140 million isang buwan, halimbawa, ang bayad kay attorney ni Digong. Magbalak pa daw magdagdag ng 2 attorney. Naku, sa bagay, marami naman sila siguro na ipon nung nung during ng administrasyon nila, kaya mayroon silang panggastos. Ganun lang yan Anong masasabi mo sa war on drugs ni Pangulong Duterte? Naku, na war on drugs, si Peke lang yung war on drugs ng Duterte. Kaya yung war on drug niya lang, front niya lang yan. Para hindi mahuli sila na sila ang talagang sila ang tunay na mga drug syndicate. Lang yan, front niya lang yan. Bakit? Mayroon ba silang napatay na drug lord? Wala naman. Ang puro napatay nila, puro mga maliliit lang.
Ay paano kung papatayin nila yung drug lord? Wala na silang kikitain. Wala na magbibigay na drug lord ng pera sa Duterte. Oh, ganun lang kasimple yan eh. Kaya puro maliliit lang ang pinapatay. Kaya marami ang nagsasabi na war on lies lang daw yun. Oo, ano lang yan. Parang propaganda lang yan. Parang front niya lang yung drug Anwar. Pero yung drug Anwar niya, peke yan. Dahil sila talaga lumalabas na sindikato ng droga. Mga mastermind. Mga mastermind. Regarding West Philippines, sir, anong masasabi mo sa mga DDS na pabor na yung China yung West Philippines magiging province of China? Hindi sa atin yan eh. Ba't mo ibigay sa China yan eh? Sa atin yung West Philippines na yan. Sinong lumalabas ngayon na dumidepensa sa West Philippines? Hindi ba si Bongbong? Tapos sasabihin nila, weak leaders siya. Samantalang si Digong nung nakaupo hindi man lang niya pinagtanggol yung West Philippines na yan. Paano niya pagtatanggol? Kasabot sa mga China. Mga pro-China yung mga yan eh. Paano pagtatanggol ng Duterte yan? Hindi baka totoo pa nga yung gentleman agreement na yan eh. Ang pagkaalam ko talaga dyan, mayroon talaga silang usapan dyan. Dahil yan pro-China yan si Digong eh. Sinasabi lang nila na wala. Ang dami nga nilang napatayo na struktura dyan sa West Philippines nung siyang presidente. Mayroon silang dyan, sabwatan dyan. Ang pagkaalam ko dyan, baka nga nakakuha na ng down payment kung bagay. Parang utang ka lang sa motor eh. Baka nakakuha sila ng down payment na dyan eh. Ng China eh. Nakakuha na sila eh. Sir, ano na lang masasabi mo sa mga basher si PBBM na weak leader daw siya, bangag, tsaka yun nga, binabash siya sa pagkahuli ni Pangulong Duterte?